Okay? Hindi na nahiya, mag-set to pa. Okay. So let's continue with bahagi ng pananalita. Guys, pangalan pang halip, pandiwa pang uri, pang-abay, pang-ugnay, pangalan pang halip, pandiwa pang uri, pang-abay, pang-ugnay, pananda. Okay. Guys, pag pangalan, pwedeng hatiin between pantangi at pambalana or tahas at basal. Pili, pantangi or pambalana. Kapag ang clue is specific, 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 pantangi. Pero pag common, that is pambalana. Pero guys, kapag tahas o basal, asan doon kapag diwa or kaisipan? Basal. Pero kapag material, nahahawakan, tahas. Okay, tahas. Guys, inom muna ako ng tubig, parang hinihingal ako. Okay. Sige, let's go. Guys, tapos na tayo sa pangalan. The next natin guys is panghalip. Okay. Now guys, ang, ang pangalan is noun. Ang panghalip guys in English is the pronoun. Ni pronoun sa English, it represents translated version pa rin siya. So in Filipino, ito po ang bahagi ng pananalita na inihahalili o ipinapalit sa pangalan upang mabawasan ang paulit-ulit na pagbanggit sa pangalan na hindi magandang pakinggan. So in short guys, para hindi na siya redundant pakinggan, gumamit na po tayo ng panghalip or ang pronoun. So inihahalili o ipinapalit sa pangalan. Okay. So example natin guys. Panlip na panao kapag nag-replace po siya sa pangalan ng tao. Like ako, siya, sila. Again, panghalip na panao kapag nag-replace sa pangalan ng tao. Sir, para hindi po siya maging redundant, gagamitan po natin ng mga panghalip. So let's say for example, si Jefferson ay Ginoo. Siya ay magaling kumanta. Okay, so instead of saying si Jefferson ay maginoo, si Jefferson ay magaling kumanta, si Jefferson ay magaling sumayaw, redundant man kayo guys, paulit-ulit na i-mention ang word na si Jefferson. So instead of saying paulit, gamit ka na lang pangalan pa na o ginagamit sa pangalan ng tao. Like, ako, siya, sila, ikaw, tayo, siya. Okay? So, pwede siya. Kalag ni mo, sir. As in, log siya. I'm not sure if dito sa aking end ang lag or sa server. Sir, kalag ni mo, sir. Wait na. Ask ko muna sa Sir Dwight muna guys if sa aking end ba ang lag. Okay, lag pa ba siya guys? Chat ko muna sa Sir Dwight. Kasi lag na siya masyado. Or I think hindi naman siguro sa end. Lag kaayo sir, nagakurog-kurog imong tingog. Wa mi kasabot. Sa ako ra bang end, I feel ko sa inyo ha jud sa server ata sir.
Ay, oh, nagalag. Feel ko sa server talaga siya, guys. I'm watching the live now. Sige lang, guys. Ask ko muna sa Sir Dwight. Kasi ang nangyayari kasi dito, guys, is nasa Zoom ako ngayon, tapos papasok muna ito kay Sir Dwight sa computer niya, then bago niya i-present sa inyo. Sige lang, guys. Mag-coordinate ako kay Sir Dwight. Sa ako as Sir Dili. Ah. So, feel ko, guys, kay sa internet ko talaga ito. Naka-PLDT naman ako dito. Tapos nakikonnect lang ako sa may malapit sa venue. Sige lang, sige lang, sige lang. Don't panic. It's organic. Okay na, sir. Sige na, sige na, sige na. Pay ko no, guys. Sinadya yun ni Facebook na mag-lag, guys, para hindi na ako kakanta, guys. Para hindi na ako makanta. Sige lang, hindi na lang ako kakanta para hindi na mag-lag. Okay, pag panghalip na panao, humahalili sa pangalan ng tao. Pag panghalip naman na paari, guys, ang gina-replace po niya, guys, still tao pa rin. Pero nag-state na po siya ng pag-aari or possession. Kaya in English, guys, ito po yung ating possessive pronoun. Again, kapag panghalip na paari, in English, ito po yung ating possessive pronoun. Like akin, mine, kaniya, kanila, amin, or ours. Okay? So, kumbaga guys, tao siya, pero nag-state siya ng pag-aari. Ikaw ay akin, na ako'y sa'yo. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Pananong naman guys is ang panghalip na ginagamit sa pagtatanong. Ginagamit sa pagtatanong pero make sure guys na ang sagot sa tanong ay dapat pangalan. Ang panghalip na pananong pero make sure ang sagot sa tanong ay pangalan. Hindi pwede lahat ng tanong kasali sa panghalip na pananong. Kasi guys, question siya pero dapat ang sagot sa question pangalan. Diba? Let's say, sino? When you ask sino, ang sagot diba guys is pangalan ng tao. Sino siya? Diba? Pangalan ng tao. Ano? Pag ano? Ano ang sagot? Bagay. Anong nangyari sa ating bagay ang sagot? So pangalan pa rin. Kailan? Kailan? Kailan mapapansin? Guys, pag kailan, so pangyayari ang sagot or time ang sagot. So still, pangalan pa rin. Okay? So included rin dito guys, ang salitang or ang tanong na saan. Bakit sir? Kasi ang saan, ang sagot man niya guys kay lugar. So still, pangalan. Pero careful guys, hindi po kasali sa panghalip na pananong ang bakit at paano. Okay, again ha? Hindi kasali ang bakit at paano. So pakinote po, hindi kasali, comment ko dito guys ha, hindi kasali ang bakit at paano. Okay, hindi po kasali ang bakit at paano. Say one more time, hindi po kasali ang bakit at paano. Dili man lag sir basta mo sayaw. So unsay gusto, anong gusto mo Ma'am Venice? Kuan na. Magsayaw na lang ako palagi dito para hindi mag-lag. Wow. Okay. So next na pangalip guys is pamatlig. Pag pangalip na pamatlig guys, ito po ay uri ng pamatlig na nagapoint po siya ng lokasyon. Again, naka-point or nagapoint po siya ng lokasyon. Example, dito, doon, diyan. Again, pag pamatlig, nagapoint po ng lokasyon. Dito, doon, diyan. Okay? Interrogative pronoun, sir? Yes po. Okay, yes po. Si pananong. Pero pag pamatlig, that is your demonstrative na pronoun. Dito, doon, diyan. Pag panghalip naman na panaklaw, guys, madla, pangkat. Ginagamit kasi siya, guys, sa pangmaramihan na. Yung mga uncountable na mga noun. Okay, like madla, pangkat, hindi mo siya exact na mabilang or hila isa klaw or yung panaklaw. Yan, yun lang yung point ni panghalip ha. Ano yung gina-replace lang ni panghalip? Ano yung gina-replace niya? Pangalan. Pag ang ang gina-replace ni panghalip guys ay pangalan ng tao,
panao. Nag-state ng pag-aari or possession. That is what? That is paari. Pero kapag ginagamit sa pagtatanong, pananong. Pero question, lahat ba ng ginagamit sa pagtatanong na salita ay mabilong sa panghalip na pananong? Yes or no? Mga tanong, ang sagot ay pangalan. In short, hindi po kasali dyan ang bakit at paano. Pagpamatlig naman, nagtuturo ng direksyon. Example, dito, doon, diyan. Pero pag pangmaramihan na siya guys, pangmaramihan, that is panaklaw. Example, madla at pangkat. Okay? So yun lang yung po yung point or part ni panghalip. Okay? So guys, punta tayo ngayon kay pandewa. Okay, pandewa. Si pandiwa po ay mga salitang tumutukoy sa kilos or galaw, aksyon. Okay? Action sa guys. Sir, nawala po yung slide. Guys, tinanggal ko talaga siya kasi nagtanong man ako sa inyo at least para at least wala kayong copy pag sasagot kayo. Okay? Sinadya ko talaga siya. Don't panic, it's organic. Kulbaan. Okay. Ay naana day, sir. Don't be sad, don't be sad. Okay. Sige, pandiwa. Salitang tumutukoy sa kilos o galaw ng salita o mga salita sa loob ng pangungusap. Okay. So guys, in English, siya ang ating verb. And verb is an action. Okay, verb po siya. Yes po, Ma'am Rachel. That is verb. That is sa board exam. Basic lang yung question nila. Saan sa sumusunod ang pagganon? Sasabihin lang nila, alin sa sumusunod ang pandiwa. So, hindi po ganon ang mangyayari, guys. So, ang mangyayari, guys, na pwedeng itanong, pwedeng yung focus ng pandiwa at aspekto ng pandiwa. So, una muna tayo, guys, sa focus ng pandiwa. So, kailangan po natin ngayon ang focus sa lecture. Okay? Focus ng pandiwa, focus sa lecture. Okay, guys. Pag-focus ng pandiwa, ito po ang relasyon ng pandiwa at paksa. Now, for us to be able, ang focus ng pandiwa, ang una munang gagawin, always remember the first step. Again ha, always remember the first step. I-identify ang paksa. Again ha, pag-focus ng pandiwa, ano yung first step? Identify ang paksa. Focus ng pandiwa. First step, identify ang paksa. Comment ko lang muna sa comment section. First step, identify ang paksa. Yun yung first step. Sir, bakit po, sir? Kasi when you say focus ng pandiwa kasi guys, ito po yung relasyon ng pandiwa at paksa. Yung relationship ng verb tsaka yung subject natin sa sentence. So para malaman mo ang relationship nila o yung focus ng pandiwa, ang unang-unang gagawin, ano ngayon? I-identify ang paksa. Okay, hanapin muna ang paksa. And sa paghanap ng paksa guys, para mahanap po ang paksa, meron po tayong mga palatandaan o yung mga clues natin, mga clue word na magbibigay siya ng clue or ng hint na ito po ang paksa, na nandito ang paksa. Okay? So, ito yung pinakauna guys na mga pananda. Ang mga sina, ako, siya, kami, sila, ikaw, tayo. Okay, yan po yung 10 na mga palatandaan ng paksa. So, pag makita mo ito sila guys, sila ang magsasabi kung saan ang paksa. Okay. Sir, paksa, sir, is subject? Yes po, that is the subject. Okay, siya po ang pinag-uusapan sa pangungusap. Siya yung topic guys ba, inside the sentence. So, in English, siya po yung subject. Pero minsan guys, sa Pilipino, tinatawag rin siyang other term ni paksa, simuno. Okay, tinatawag siyang simuno. 'Di ba in sentence merong dalawang bahagi, paksa at panaguri or yung simuno at panaguri. So si paksa ug simuno, same lang yan sila. Sila yung pinag-uusapan sa sentence. So again, the first step para malaman ang focus ng pandiwa, i-identify muna ang paksa. Okay? So kailangan nating ma-memorize ang mga sumusunod
para malaman natin alin ang paksa. Okay. 3, 2, 1. Hindi na ako kakanta para hindi siya mag-lag. Okay, mag-chant na lang ako, mag-chant na lang. Okay, kayo no, kay mga basher man kayo pag magkanta ko, nang luod na ang bibina. Okay, hindi na ako kakanta, mag-chant na lang ako. Ang mga. Sige, 3, 2, and 1. Sabayan niyo ako ha, para ma-memorize natin sila. In 3, 2, and 1, let's go. Ang mga, sisina ako, siya, kami, sila, ikaw, tayo. Ang mga, sisina ako, siya, kami, sila, ikaw, tayo. Ang mga, sisina ako, siya, kami, sila, ikaw, tayo. Balik. Sabay tayo guys, in 3, 2, and 1, go. Ang mga, sisina ako, siya, kami, sila, ikaw, tayo. Ang mga, sisina ako, siya, kami, sila, ikaw, tayo. In 3, 2, 1, let's go. Ang mga, sisina ako, siya, kami, sila, ikaw, tayo. Ang mga, sisina ako, sisina ako, siya, kami, sila, ikaw, tayo. Isa pa. 3, 2, and 1, go. Ang mga, sisina ako, siya, kami, sila, ikaw, tayo. One last time. And 3, 2, and 1, let's go. Ang mga, sisina ako, siya, kami, sila, ikaw, tayo. Last na lang. Ang mga, sisina ako, siya, kami, sila, ikaw, tayo. Again, itong 10 ito guys, sila po ang mga palatandaan ng paksa. But careful tayo guys. Pag itong first 4, guys, pag itong first 4, ang next word po ang paksa. Okay? Sige ha, pag itong first 4, itong ang, comment ko ha, ang mga, sina, ang next word ang paksa or ang subject. Or subject. Sige, comment ko ha. Ang mga, sisina, ang next word ang subject. Let's say for example, ang bata. So ano ang subject? Yung next word, ang bata. Yung word na bata. Ang mga bata. So yung next word. Si Jefferson. Ano ang subject? Jefferson. Yung next word. Sina Jefferson at Brian. Sina Jefferson at Tedrick. Okay guys? Next. Yung next na salita, ang subject or ang paksa. Okay? So pag ang mga, sisina, ang clue niya na i-remember, ang next word ang paksa. Pero pag ako, siya, kami, sila, ikaw, tayo, ako, siya, kami, sila, ikaw, tayo, ito mismo ang paksa. Okay, so in short, pag makakita ka ng ako, siya, kami, sila, ikaw, tayo, sila mismo ang subject guys. Sila mismo ang pinag-uusapan. Let's say, sasabihin ko guys, ako ay mabait. Oh, ano ang paksa doon? Ako. Siya ay matulungin. Sino ang paksa doon? Siya. Kami ay mababait. Mababait na lang talaga. Sila ay masayahin. Ikaw ay maganda. Tayo ay magkaibigan. Okay? So guys, yan mismo ang paksa. Pero pag itong first 4, ang mga, sisina, yung next word nila ang salita. Okay? So dumako na tayo guys or proceed na tayo guys dito sa focus ng pandiwa. Again, overview ko lang kanina guys. Ano ngayon? Pag focus ng pandiwa, ito po ang tawag sa relasyong pansimantika ng pandiwa at paksa. Again, relasyon ng pandiwa at paksa. So kumbaga guys, ito lang po ang nagsasabi ano ang function ng paksa sa pangungusap. Again, siya ang nagsasabi ano ang function ng paksa sa pangungusap related po sa ating action. Again, ito po ang nagsasabi ano ang function ng ating paksa.
Okay? Hala, nakalimutan. Nag-comment si Sir Walang tayo, sir. Ay, oh, hindi na-include ang tayo, sir. May tayo, sir. Included po. Hindi na-include sa comment ko. Okay, sige, 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 sige. Pag ako siya kami, ikaw tayo, guys, sila mismo ang paksa. Okay. Sige, 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 sige. Now guys, sila guys. Okay, now remember, pag ang subject or ang pinag-uusapan ay tao, guys, pwede po dalawa. We have focus sa tagaganap at focus sa tagatanggap. Okay, focus tayo nito ha. Guys, promise, easy lang ito. Easy lang ito guys. Basta focus ang talaga kayo. Focus sa discussion. Okay? Focus ng pandiwa. Okay? It's all in the mind. Do not say mahirap siya kasi the moment sasabihin mo, i-convince mo yung self mo na mahirap siya, mahihirapan ka talaga people. Okay? So kapag tao ang paksa, dalawa lang ang pwedeng isagot dyan. Focus sa tagaganap or focus sa tagatanggap. Kapag ang paksa or subject, yung pinag-uusapan ay bagay, dalawa rin ang pwedeng isagot. Pwede focus sa layon or focus sa kagamitan. Kapag lugar naman guys, pwede focus sa direksyon or focus sa ganapan. Kapag sanhi naman guys, focus sa dahilan or focus sa sanhi. Okay? So ganyan lang siya guys para mabilis kang maka-eliminate. Okay, sige. Now, one last time gani. Ano yung first step? Yung sinabi ko kanina. Ano yung first step para ma-identify ang ating focus ng pandiwa? Ano yung first step? Ano yung first step? First step? I-identify ang paano ma-identify gani ang paksa? Di ba may mga clues tayo? May mga clues tayo sa pag-identify ng paksa. Chant. And 3, 2, and 1, let's go. Ang mga sisina ako, siya kami sila, ikaw tayo. Ang mga sisina ako, siya kami sila, ikaw tayo. Ang mga sisina ako, siya kami sila, ikaw tayo. Okay? So guys, once ma-identify mo na ang paksa, malalaman mo na ngayon ano ang focus ng pandiwa. Tagaganap. Guys, pag focus sa tagaganap, ang paksa ng pangungusap ang gumagawa or ng kilos na ang subject natin, siya ang doer of the action. In short, yung pinag-uusapan guys ba, yung subject guys ng pangungusap, siya raw ang gumagawa ng kilos. Siya ang nag-act. Siya ang kumikilos. Siya ang gumagawa ng ating pandiwa. Let's say for example, kumakain ng suman at manggang hinog ang bata. Okay. Now, ano ang mag-identify sa paksa dito? Saan ang paksa? Saan ang paksa rito? Saan ang paksa? Sige daw, kayo raw ang mag-identify ng paksa dito, be. If nalaman na talaga, paano mag-identify ng paksa? Sige daw, sige daw, sige daw, sige daw. Oh, asan dyan ang paksa? Oh, comment, comment. Okay, bata. Tama po. Nauna po si Sir Hainon. Hainon 1. Okay. Tama po. Ang paksa po natin dito ay ang bata. Okay, ang bata. Saan ang pandiwa? Pandiwa or ang action? Saan ang pandiwa or ang action? That is the kumain. Now, di ba sabi dito guys, kapag focus sa tagaganap, ang paksa or ang subject natin, siya ang doer of the action. Siya ang gumagawa ng kilos. Now, question, sino ngayon ang kumakain? Sino ang kumakain? Ang bata. So, since ang subject kay ang bata, tapos ang subject na bata, siya ang gumagawa ng kilos. Siya ang nag-act sa word na kumain. Ano ang focus ng pandiwa? Tagaganap. Again, tagaganap.
Okay, how about this one? Ako ay nagdala ng laruan. Sige. Saan ang paksa? That is, o diba, may mga clue. Ganon ka-importante guys na dapat memorize natin yung 10 clue na yon. Ang mga sisi na, uy, ako. So, ang paksa dito guys ay ako. Okay. Now, question. Saan dito ang pandiwa? Nagdala. Now, di ba sabi kanina sa rule or sa description ni focus sa tagaganap, ang paksa or ang subject daw ang gumagawa ng kilos. So, sino ngayon ang nagdala? Sino ang nagdala? Ako. So, therefore guys, yun layon, hindi sanhi. Yan ay focus sa tagaganap. Okay? Always remember lang, pag focus sa tagaganap, ang paksa, siya ang doer of the action. Siya ang gumagawa ng kilos. Siya ang nag-act sa pandiwa. Nakasabay tayo, simple lang, simple lang. Yeah, simple lang no. Do not think na complicated siya guys. I-simplify lang talaga natin siya. The key there is ang unang gagawin mo, i-identify lang talaga ang paksa. So para malaman mo, ano ang focus ng pandiwa. Okay. Next tayo, proceed kay focus sa tagatanggap. Pag ang focus sa tagaganap, yung tagaganap kanina, guys, is doer of the action ang paksa. Dito naman sa tagatanggap, ang paksa, guys, receiver of the action. Siya ang pinaglalaanan ng kilos. Ha? Ang pinaglalaanan ng kilos ang siyang paksa sa pangungusap. So in short guys, para sa kanya ang ginawa. Paksa siya, pero hindi siya ang doer of the action. Para sa kanya ang paksa. Pero pag focus sa tagatanggap, tao po siya. Again, tao po siya. So in short, ang nag-receive ng action ay tao. Again, ang nag-receive ng action ay tao. Siya ang pinaglalaanan. Para siyang it answers the question ba, para kanino ang kilos? Para kanino ka bumabangon? Nescafe. Okay, sige. Sample tayo. Ibinili ni Wally ng ilaw na kapis ang pinsan ko. Ang pinsan ko. Okay, ibinili ni Wally ng ilaw na kapis ang pinsan ko. Sige na be, identify ang paksa. Saan ang paksa sa pangungusap? Ibinili ni Wally ng ilaw na kapis ang pinsan ko. Sige daw, identify daw be. Sige daw, if nakasabay sa rule, if naka-memorize. Okay? Si Wally or ang pinsan? Si Wally or ang pinsan? That is, pinsan. Ano yung clue na pinsan ng paksa? Ang. Okay, ang pinsan ko. Okay? Saan ang pandiwa? Ibinili. Okay, ibinili. Now question, ang pinsan ba ang receiver ng kilos na pagbili? Yes or no? Yes. Siya ang tumatanggap ng kilos. Para sa kanya ang kilos. Again, para sa kanya po ang kilos. Siya ang receiver ng action. Hala sir, si Wally man ang gumaganap ng kilos? Yes, si Wally ang gumaganap ng kilos, pero hindi po si Wally ang subject. Hindi po si Wally ang paksa or ang pinag-uusapan. Ang paksa sa pangungusap ay ang pinsan ko. And ang paksa sa pangungusap guys, since siya ang receiver ng action na pagbili ni Wally, therefore, siyang focus sa tagaganap. Tagatanggap. Siya lang, tagatanggap. Okay, na-gets ang distinction ni tagatanggap at tagaganap? Sige, sample tayo. Sample. Sina lola at lolo ay dinalhan ko ng ulam. Dinalhan ko ng ulam. Yes na yes daw, sabi ni Ma'am Divine. Yes na yes. Hoy, thank you sa mga nagka-comment. At least kay hindi kayo basher ngayon. Mamaya no, kay babalik naman yung pagka-basher ninyo. Okay. Sige. Hindi para sa kanya daw. Okay. Asa na paksa? Perfect. That is okay, sina lola at lolo. Okay. So that is our paksa. Asa ng ating pandiwa? Dinalhan. Okay. Question guys. Yung pagdala mo ba ng ulam is para kay lola at lolo? Yes.
So sina lola at lolo ba ang receiver ng action? Ang tagatanggap ng action? Yes or no? Yes. Okay? So that is focus sa tagatanggap. Nakuha siya guys, nakuha. Hindi kasi angko ang paksa dito. Nakasabay tayo? Perfect. So easy lang no? Guys, wag mo siyang i-complicate talaga. Ha? Simplify mo lang sa mind mo. Okay. Now, punta tayo guys sa focus sa lion. Focus sa lion. Pag focus sa lion guys, the same pa rin. Receiver ng action ang paksa. Tumatanggap siya ng kilos, pero bagay. Again, pag lion ha, focus sa lion. Receiver of the action, pero bagay. Again, receiver of the action ang paksa, pero bagay po siya. Kanina, pag receiver of the action, pero tao, focus sa tagatanggap. Pag receiver of the action, pero bagay, yan ay focus sa lion. So example tayo, example. Kinain ng bata ang mangga. Okay. Saan po ang ating paksa dito? Saan ang ating paksa dito? Saan ang ating paksa? Saan ang ating paksa? That is, ang suman at mangga. Kinain ng bata ang suman at mangga. Okay. So, ang suman at mangga ang ating paksa in this situation. Now, guys, asa na pandiwa? Kinain. Okay. Now, yung receiver ba ng action ng pagkain ay yung suman at mangga? Yes po. Yes po. Ang suman at mangga ang tumatanggap ng kilos ng pagkain. Okay? Ano ang kinain? Ang suman at mangga. So, receiver siya ng action. Pero, ano siya? Ano siya? Bagay po siya. Since bagay ang kinain dito or ang receiver dito, focus po siya sa lion. Kasi nga, ang receiver ay bagay. Sir, what if tao ang kinain, sir? Dili na siya focus sa lion. Focus sa tagatanggap na siya, guys. Okay? So, again na, receiver ng action, pero bagay. Okay? Bagay. Okay? Sige, sige, sige. Next tayo, sample. Ang sinaing ay bantayan natin. Ang sinaing ay bantayan natin. Okay, asan ang paksa? Ang sinaing. Okay, ang pandiwa is bantayan. Okay, now ang salitang sinaing or ang paksa ba na sinaing, ang receiver ng action natin guys na pagbantay. Yes or no? Yes, siya ang receiver ng action, therefore, focus sa lion. Pero ang sinaing ba, tao bagay? Bagay siya, kaya siya focus sa lion. Okay? Nung bagay tayo, ha? Bagay tayo. Okay, sinaing. Sige, sige, sinaing. Okay? So next tayo guys, focus sa kagamitan. Okay? Di ba guys? Simple lang talaga siya guys. Okay? Pero pag titingnan mo siya muna sa handout, parang napaka-complicated niya tingnan sir. But don't panic. It's organic. Simplify lang talaga natin siya. That's the key guys. And always remember the first step. Identify ang paksa. Okay. Pag focus sa kagamitan naman guys, from the term kagamitan, tool or kasangkapan. Or in other term, instrument. Guys, ang paksa or ang subject o yung pinag-uusapan natin guys na ang mga sisi na ako, siya, kami, sila, ikaw, tayo ay ang tool or instrument na ginamit para makomplete or mangyari ang action. Ang pag-focus sa kagamitan or focus sa gamit, ang subject, siya ang kasangkapan or siya ang tool na ginamit para makomplete or mangyari ang action. Okay. In this situation, again, the first step, identify ang paksa. Saan ang paksa dyan? Saan ang paksa? That is, ang basahang malinis. Okay, ang basahang malinis. Saan ang pandiwa? Ipinampunas. Now, di ba ano ngayon? Pag focus sa kagamitan, ang paksa raw ang tool or instrument na ginamit para mangyari ang action. So question, ang basahan ba ang ginamit para magawa ang pagpunas? Yes or no? Yes. So therefore, ang paksa natin ay kagamitan or kasangkapan. So focus sa kagamitan. Nakasabay tayo? Yes or no? Yes na yes.
Okay? Yan ha, pag-focus sa kagamitan, ang paksa, siya ang tool or instrument na ginamit para mangyari ang action. The key here talaga is always identify the paksa bago ka sasagot. Okay. Now, how about this one? How about this one? Ang palakol ay ipinamputol ko ng kahoy na nasa likod bahay. Asan ang paksa? Paksa, paksa. That is, saan ang paksa dyan? Ang palakol. Okay, ang palakol. Ang paksa ay pinamputol ko ng kahoy na nasa likod bahay. So, ang palakol po, ang ating paksa. Okay, saan ang ating pandiwa? Ipinamputol. Okay, that is, ipinamputol. Now, ang palakol ba ang ginamit para makomplete ang action na pagputol? Yes or no? Yes na yes. So, that is focus sa kagamitan. Okay, kagamitan. Okay, sige, sige, sige. Before we continue, stretch muna ang kamay. Stretch muna ang kamay. To the left, left, left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To the right, right, right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And shake, shake, shake. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tatlo na lang dito na part, guys. Then we will have our break after this one. Okay? Second. Now, next. Focus sa direksyon. Kasi si Lola, asa siya nakapokus? Sa direksyon. Okay? Focus sa direksyon. Okay. So guys, pag focus sa direksyon, ang paksa ay nagsasaad ng direksyon ng kilos ng pandiwa. Okay? So in short guys, ang paksa pa rin rito guys is lugar siya. Okay? Again na, ang paksa dito, lugar siya. Remember ha, lugar siya. Pero guys, always remember, pag ang paksa ay lugar under direksyon, always know na may travel ang paksa. Again ha, may travel ang paksa. In short, there's a travel from one place to another. Lugar ang paksa, pero ang pandiwa may travel from one place to another. Sample tayo. Pinagpasyalan ng aking mga pangunahing kabilang, ng mga panauhing kabilang sa Peace Corps ang People's Park. Okay, asan ang paksa? Ang People's Park. Okay, ang People's Park. Saan ang pandiwa? Pinagpasyalan. Okay, pinagpasyalan. Pero question guys, saan sila namamasyal? Sa People's Park. Lugar siya no? Question guys, may travel ba kapag namamasyal ka? Naga-transfer ba ka from one place to another? So grabe ba daw mamasyal kung hindi mag-travel from one place to another? So pag may travel from one place to another ang paksa, yan po ay focus sa direksyon. Again na, same sila guys na lugar. Okay? Same sila na lugar. Okay? Pero ang focus sa direksyon, ang paksa niya mayroong travel. Nakasabay tayo? Okay. So sample tayo guys. Tinungo ng mga bata ang bagong paaralan. Asan ang paksa? Ang bagong paaralan. Okay, ang bagong paaralan. Ang pandiwa, tinungo. Ano nga yun guys kapag focus sa direksyon? Lugar ang paksa, pero may travel ang pandiwa from one place to another. So kapag may tinutungo ka, may travel ba from one place to another? Yes or no? Yes. Kapag tinutungo mo ang isang lugar, may travel man yan from one place to another. So that is, focus sa direksyon. Again, focus sa direksyon. Okay. Again na, pag focus sa direksyon, paksa ba ang lugar? Yes or no? Yes. Pero yung pandiwa niya may travel. Again, may travel. That is focus sa direksyon. Now, pag focus sa ganapan naman guys, still, lugar pa rin siya. Pero dito guys, wala na pong travel ang pandiwa. So, lugar siya, naganapan ng kilos, and usually may pandiwang an, han, pag-an, pinag-an, pag-an, kung sa panangaan-an, basta ang point lang, lugar ang ating paksa, pero walang travel ang pandiwa. Kanina nga guys, lugar ang paksa, may travel ang pandiwa, focus sa direksyon. This one, lugar ang paksa, walang travel ang pandiwa, ganapan. Sample tayo. Pinagtamnan ng gulay ng aming katulong ang bakuran. Okay. Guys, saan ang paksa?
ang bakuran, lugar ba siya? Yes. Pero baka pag makita ka ng lugar na paksa, baka i-answer mo diretsyo, ganapan. Take note, ang direksyon kay lugar pod baya yon. Lugar rin baya ang, lugar rin ang paksa ng direksyon, di ba? Pero pag direksyon, lugar ang paksa niya, pero ang kanyang pandiwa may travel from one place to another. Kapag ganapan, lugar pa rin ang paksa niya, pero walang travel from one place to another. So, alin yung paksa dito? Pinagtamnan. Pag nagtatanim ka ng gulay, guys, kailangan pa bang mag-travel from one place to another? Maliban na lang kung super, super, super laki na ng bakuran mo, guys. Sa bakuran lang man. Okay? So, guys, that is what? Ganapan. Wala man siyang travel. Another one, pinadausan ng paligsakan ng bagong tayong entablado. Ang bagong tayong entablado or ang entablado, so pag nagdaos ng event, wala man yang travel. That is ganapan. Nakuha ang distinction ni direksyon at ganapan? Same ba sila lugar? Yes or no? Yes. Okay, same. Pero pag direksyon, same ba sila lugar? Yes, ganapan na direksyon. Pero pag direksyon, yung pandiwa niya or yung action niya may travel from one place to another. Pero kapag ganapan, yun yung pinangyarihan, yun yung ginanapan ng kilos, and wala po siyang travel from one place to another. Nakuha ang distinction ng dalawa? Perfect. And last one, guys, ang focus sa sanhi. So after this one, kay mag-break tayo 5 minutes. Okay? So pag focus sa sanhi, guys, napakasimple lang. Ang paksa or ang subject ay nagpapahayag ng dahilan o sanhi ng kilos. In short, siya ang reason bakit nangyari ang kilos or ang action. Again, pag focus sa sanhi, siya ang reason bakit nangyari ang action. Again, one more time, pag focus sa sanhi, siya ang reason bakit nangyari ang action. Sample, ipinagkasakit niya ang labis na pagtatrabaho. So, ganyan talaga, guys. Huwag talaga tayo maglabis-labis na pagtatrabaho kasi magkasakit tayo. Okay? Sa mga nag-work dyan. Okay, ha? Huwag daw tayo maglabis magtrabaho kasi baka magkasakit. So, alin ang paksa? Ang labis na pagtatrabaho. Saan ang ating pandiwa? Ipinagkasakit. So, ang labis ba na pagtatrabaho ang reason? Bakit siya nagkasakit? Yes. So, that is focus sa sanhi. How about this one? Ikinagagalak ng guro ang pagdating niya. Asan ang paksa? Ang pagdating niya. So, asa na ating pandiwa? Ikinagagalak. Ang pagdating ba niya ang reason bakit nagalak ang guro? Yes. Bakit na-happy ng guro? Kasi dumating siya. So, yun yung reason. So, that is focus sa sanhi. Okay? Sige, review. Review lang tayo, review. Ano yung 7 focus? Focus sa tagaganap, tagatanggap, layon, kagamitan, direksyon, ganapan, sanhi. Saan nga doon, guys, kapag ang paksa natin, siya ang gumaganap ng kilos or siya ang doer of the action? Tagaganap. Okay, tagaganap. Saan naman doon kapag ang paksa natin, receiver of the action, pero tao siya. Receiver ng action, pero tao. Tagatanggap. Saan naman doon kapag ang paksa, receiver of the action, pero bagay siya. Bagay siya. That is what? That is layon. Pero yung paksa natin siya ang bagay na naging tool or instrument para mangyari ang action. That is kagamitan. Okay? Kagamitan. Now, how about ang paksa ay lugar? Diretso ka ba mag-answer? No. Tingnan muna ang pandiwa. Ang paksa ay lugar pero may travel. Focus sa direksyon. Ang paksa ay lugar pero walang travel. Siya lang ang pinangyarihan. Ganapan. Okay? How about ang paksa, ang dahilan bakit nangyari ang aksyon? Sanhi. Okay, and let's have our 5-minute break. Time check, it's 9:06. So mag-break tayo, guys. Magbalik tayo at 9:11. Okay, make sure makabalik tayo 9:11. So break muna.